beloved Boss Mike Cervera. Trentahin, ano nga ba pinakamahal na bagay na nabili ninyo? Eto mga kababayan ko, nako, isa pa to ha. Itong anak ni Loren Legarda, itong kongresista na mga kababayan di umano'y kumikbak ng bilyon-bilyon na halaga sa pamamagitan ng pagbibigay ng prangkisa ng gobyerno na ibinenta naman daw ho sa iba, ay kumita ng bilyon-bilyon na halaga. Mga kababayan, etong si Congressman Libiste, ay nako, oo, 30 goals, biruin nyo, 30 pa lang mga kababayan nakakabili na ho ng mga mahalagang property. At isa na nga ho dito, mga kababayan ko, yung pong, di umano'y bahay ni Jose Rizal. Naku, grabe. Bahay ni Jose Rizal? Talaga ba? Sobrang yaman, mga kababayan. Ito na. Pakinggan ho natin. Sa mga kapatid nating trentahin, ano nga ba pinakamahal na bagay na nabili ninyo? Ang trentahing congressman na si Leandro Leviste, hindi lang basta nag-add to cart. Ang naisipan niyang bilhin isang bahay sa Germany. At hindi lang ito basta ordinaryong bahay. Ito ang naging tira ni Gato si Rizal kung saan natapos niyang isulat ang Loli Metangere. Kita nyo mga kababayan, makasaysayan na bahay na tinirahan ni Jose Rizal, at mayroon pang rebulto ni Jose Rizal doon, abay nabili, mga kababayan ko. Nabili. Oo, di ba, Rosalie? Big time array. Paano ba naman kumita ng bilyon-bilyon daw di umano'y sa pamamagitan ng kontrata? Oo, sa pamamagitan ng prangkisa na binigay ng gobyerno. Laway-laway lang ho ito, mga kababayan. Laway-laway lang ho ito. Bergie. Laway-laway lang. Kumita ng sandamakmak na pera. Bilyon-bilyon. 30 billion pesos, mga kababayan. Grabe talaga, no? Sa gobyerno, basta pera ng taong bayan, wala silang pake, mga kababayan. Walang pakialam itong mga politiko na ito. Kung hindi ang kanila lang, yung pansarili lang. Makanakaw, makadugas ng pera ng taong bayan, yun lang ang mahalaga ho sa kanila Kay Leviste, ang kanyang ina na si Senator Loren Legarda ang nag-udyok sa kanyang bili ng bahay. Gusto raw ng batang congressman ma-preserve ito at gawing museo. Nakakita nyo? Siyempre, eto yan. Aking opinion lang, mga kababayan. Aking opinion. Siyempre nga naman, mga kababayan. Diba? Nandugas ka ng pera ng taong bayan. Ngayon, ang gagawin mo, magpapakitang gilas ka naman sa taong bayan. Kukunin mo ngayon yung mga emosyon kasi siyempre, pambansang bayani, Jose Rizal. Kapag ka nagawa mo na ma-preserve yung mga bagay na yan, sisikat ka riyan, mga kababayan. Sisikat ka riyan sa mga Pilipino. Buti pa itong si Leandro kahit bata, ay papogi points yan. Yan, magandang termino diyan. Papogi points. Ngayon, mga kababayan, nabili, na-preserve. Ang problema, mga kababayan ko, puro lang ito. Salita-salita. Bakit ho, mga kababayan? Hindi naman ho lahat ng mga Pilipino ay kaya hong makita o mapuntahan yaan pong bahay na yan na binili ng isang Leandro Libiste na issue nga ay pera. May issue sa kanya na meron siyang dinambong ng pera gamit-gamit ho yung yung pera ng gobyerno. Kita niyo ho, mga kababayan ko? Na pinababalik nga ho yung pera ngayon ho biglang nagpaalam ng halos 1 taon na magbabakasyon Di po ba? Yan ho yun. Na eto ho yung isa sa maiingay na meron daw mga patunay
na may pagnanakaw, na maraming madadamay, ganun-ganun. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nilalabas. Ano po, mga kababayan ko? Ngayon, ang tanong ko rito, kayo ho, mga kababayan, sang-ayon po ba kayo sa ginagawang ito ni Leandro Libiste na may basbas si yung nanay niya, yung nanay niya ho na senadora. Ngayon, mga kababayan ko, ang tanong, di ba dapat sagutin niya muna at tapusin niya muna yung issue niya rito sa Pilipinas nang sa ganun hindi humabatikan o kaya hindi madungisan yung hangarin na yan? Oo kasi kapag iisipin mo nga naman, maganda ho yung hangarin para ho sa ating yung ating pambansang bayani para sa ating kasarinlan bilang Pilipino. Maganda ho pakinggan. Kaya lang nga ho, kung mababatikan naman ng kontrobersya, yang iyong hangarin, parang wala ka ng pinagkaiba kay Robin Hood. Ano po? Alam niyo yung Robin Hood? Yung nagnakaw ka ng pera, tapos pinamimigay mo sa mga tao para protektahan ka. Nakuha niyo ho? Style Robin Hood. Ano po? Magnanakaw, tapos pag nagnakaw, ibibigay sa mga tao yung iba na ninakaw, para protektahan, maging shield, maging taga-salo, mga kababayan, para protektahan siya, hindi siya galawin. Nakuha niyo, mga kababayan ko? Ganun ho yung style ng Robin Hood. Opo, naku, mga kababayan. Hindi ho si Robin Hood Padilla, bobo ho yun mga kababayan di ba? Iba ho yun. So ngayon, parang ganun. Ang pangunawa ko sa ginagawa ngayon ito ni Congressman Libiste. Tama mali, mga kababayan ko. Tama mali. Mukhang ganun ho yung ginagawa mga kababayan no? Panangga yan Nakaw pa rin yun, mali pa rin yun, sabi ni Charlie Whiskey. Di ba? Yun, mga kababayan, iba yun. Iba. Di ba suplada, pot-pot, Marian Tomas, Rosalie, Alicia Duran, Jason Permin, sino pa nandiyan dyan, si Pepanya, Espiritu, nako po, si Miracles, makabobo boss. Siyempre, di ba? Kaya mga kababayan, pag-iingatan nyo lagi. Dito naman tayo, iwan na natin niya si Peste. Dito naman, mga kababayan ko, itong maingay na isa na to. Ayan, itong maingay na ito. Mga kababayan ko. Ito ho yung nagsasabi na wala daw siyang kinalaman at hindi daw niya nakakausap yung pong 18 Marines. Ano po, yayaning Imelda Ignacio. I am Batman. Mga kababayan. Lover's Moon. Ito. Si Mike Defensor ho, mga kababayan ko, ang nagsasabi na wala daw siyang kinalaman, hindi daw rin niya kilala yung mga 18 Marines. Pero sumusuporta ho siya sa kanilang mga ginawa. Ang tanong ho, mga kababayan ko eto, tingnan nyo. Bakit parang lumalabas na ho na abogado itong si Mike Defensor ngayon? 18 Marines, handa na sa individual interview pero dapat kasama ang abogado. Mga kababayan ko, masyado na hong nakasiksik na parang burat itong si Mike Defensor sa mga 18 Marines. Mga kababayan, isipin niyo ho. Ulitin ko, parang burat na ho na nakasiksik sa 18 Marines itong si Mike Defensor. Akala ko ba hindi mo kilala? Akala ko ba hindi ka kasama dyan? Bakit ngayon ipal na ipal ka? Halos lahat na yata, mga kababayan siya na yung nagdedesisyon. Ultimo, pati yung pagpapa-interview, mukhang si Mike Defensor na ho yung didesisyon para sa kanila. Hindi ba makadesisyon itong mga naglabas o lumabas na mga witness na ito, itong 18 na ito? Ito po ba yung mga nursery? Ito po ba yung mga sinto-sinto? Almakawili?
Jenny Manuel. Mga sintu-sintu ba ito, Mami Bear? Joey Salvaboro? Itong mga 18 Marines na ito na walang disposisyon sa sarili. Hindi ho makatayo na mag-isa. Kailangan may kasama talaga. Ganun ba yon, mga kababayan? Di ba? Sipin nyo maigi. Halimbawa ho ako. Bobo po ba ako na hindi kayang tumayo sa isang interview o tanungang mag-isa? Hindi ho pwede. Ako ho, kaya ko eh. Kahit ho, pagbalik-balik ta rin nyo yung tanong ninyo, mga kababayan ko. Oo. Hindi ho katulad ni Mike Defensor. Di ba? Kahit pagbalik-balik ta rin natin, Burat, Ratbu, alam ko po yun. Oo. Di ba? Mukhang yung mga bata nila, mukhang mga engot-engot at mga tatanga-tanga. Kaya kailangan laging may kasama para tagasalo ng mga tanong. Ganon, mga kababayan ko. Yan. Kaya tuloy na paghahalataan na itong si Mike Defensor, ito ho yun talagang operator ng 18 Marines. Na paghahalataan na ho, itong si Mike Defensor, ito ho yung operator ng 18 Marines. At ito pa, mga kababayan ko, sa mga hindi ho nakakaalam, bata ni Gloria ito. Napag-chismisan pa nga ito, na di umano, naging kulasisi daw di umano ni Mike Defensor si Gloria Arroyo. O di po ba? Yan po ay open secret na ho yan, mga kababayan, sa maraming mga tao. Ngayon, i-connecta nyo ho, mga kababayan. Nung isang araw magkasama ho ang isang aling maliit at si Sara Duterte, na ngayon pinalalabas na silang dalawa daw di umano yung magiging tandem. Naku po, mga kababayan ko. Mukhang si Gloria meron na namang iniisip. Mukhang si Gloria gustong maging presidente ulit. Gustong samahan yung isang bobo. Alam niyang bobo, tanga, mangmang si Sara. Na kapag ka nagtandem sila, hindi humalayo na maging presidente si Gloria. Kung nagawa niya nga ho yan sa medyo matali-talino, doon pa kaya sa bobot tanga na agawin yung pagiging presidente niya. Alam nyo naman na istorya ni Gloria, hindi magiging presidente sa pamamagitan ng halalan yan, kung hindi sa pang-aagaw at pandaraya. Kita nyo, naging presidente pa si Gloria sa pamamagitan ng maayos na halalan? Hindi ho. Naging presidente si Gloria sa pamamagitan ng pang-aagaw niya sa kapangyarihan kay Erap at sa pamamagitan ng Hello Garci, dinaya si FPJ sa pagiging presidente dahil ho alam natin na sa bilangan, talo talaga si Gloria. Kita nyo, mga kababayan ko. So ngayon, mukhang eto na rin ho uli yung mangyayari kung matutuloy ito, mga kababayan. Ay, nako. Ang politika talaga kakaiba. Ibang klase, mga kababayan ko, no? Ibang klase. Eto, pakinggan ho natin tong interview sana ni Mike Defensor. Kaya wala na tayong oras. Ang binabanggit nga sa statement po ni Ombudsman Remulla na yun daw pong mga ilang picture dito sa kasama sa affidavit ng 18 kalalakihan ay nangyari pa noong 2020 to 2022 kung saan ang speaker daw ay si Lord Velasco, yung sinasabing deliveries ng mga maletang ito. Ano po yung reaksyon doon? Well, una sa lahat, Comte, nagpapasalamat ako dahil imbis na para bang pasinungalingan at isabing hindi totoo, ay nagkaroon ng recognition si Ombudsman Boying Remulla. Layo na sagot, mga kababayan ko. Anyways, mga kababayan ko, talakayin ho natin yan mamaya. Dito po, sa di umano, mga mali-maling mga picture na hindi naman pala panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, kundi panahon ni Digong nangyari ho yung mga iyon. Naku, mga kababayan ko. Anyways, mga kababayan, maraming salamat sa inyong pagsama. Tinabot na tayo ng mahabang oras. Opo, alam nyo naman, meron tayong mga lakad. Mamaya, sisingit ho tayo para magampanan natin yung ating obligasyon dito kay Lolo YouTube, Lolo YT. Kita-kita po tayo mamaya. Muli, ako po ang inyong lingkod,
Mike Cervera po, lagi nagsasabing, mahalin po natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Syukran. Our beloved Boss